Naamyendahan ng COMELEC ang resolusyon nito kaugnay ng mga election survey. Kasunod yan ng pagtutol ng mga survey firm sa ilang bahagi nito, kabilang ang sapilitang pagpaparehistro. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isinagawang dialogo, nagpahayag ng pagtutol ang mga survey companies sa ilang bahagi ng resolusyon ng COMELEC na naglalayong mabantayan ang mga political survey kapag campaign period. Sa resolusyon kasi ng COMELEC, mandatory o sapilitan ang pagrerehistro nila sa COMELEC. Pero ilang survey company ang tutol dito at may humiling pang huwag na lang munang ipatupad ang resolusyon ng COMELEC. The issue of mandatory must be completely reworded to voluntary. Kung maayos na ho na eto mga suggestions ma-include, pwede ba natin masuspend muna yung implementation ng existing resolution? May nababahala rin sa panghihingi ng COMELEC ng mga detalye kung paano isinagawa ang survey. There are elements in the raw data that reveal the identities of respondents. This is subject to our confidentiality anonymity agreement with respondents as covered by the consent form. Paliwanag naman ng COMELEC, ang pakay lang naman nila mapigilan ang pagkalat ng peking survey na gawa-gawa ng mga questionableng grupo. Yung mga lehitimong survey company, bibigyan daw nila ng badge para magabayan ang publiko kung mapagkakatiwalaan ba ang survey. Sabi pa ng COMELEC, nagagamit daw kasi ang survey para impluwensyahan ang mga botante, bagay na kinontra ng ilan dumalo. Surveys are imperfect tools. It's a snapshot of a point in time that provide insights but not guarantees. Alam niyo po ba, anong porsyento po ng Pilipino ang aware sa surveys? Of registered voters po, 14% lang. Ang mataas po ay sa NCR, 24% are aware of surveys. Which, segue ko ho yun sa third point ko. I will reiterate po na walang bandwagon effect ang surveys. Ang ating pong official ballots, roughly 74 million. Imprenta ko po. Ang 14% po nun, 10,800,000. So enough na ho yun para magkaroon ng ilang seat yung party list. At enough na po yun para yung mga nasa laylayan ng 12 senators pumanik. Okay. Even assuming that there is a bandwagon effect, masama po ba yun? Samantalang, yung kapitbahay nyo, pipilitin kang itong iboto. Yung nanay nyo, yung tatay ninyo, pipilitin kang itong iboto. Nagkasundo naman ang dalawang panig na amyendahan ng COMELEC resolution para bigyang daan ang panukala ng mga survey companies. Pumirma din sila sa isang pledge of commitment para sa pag-regulate ng survey practices para sa credible at transparent elections. Pero may mga pinabago muna ang ilang dumalo bago sila pumirma. Tulad ng pag-aalis ng probisyon kaugnay sa paglalahad ng financial information kaugnay sa survey. Kaugnay pa rin sa eleksyon, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pinadalhan nila ng notice ang lahat ng senatorial candidates para ipaalis ang mga poster nila na wala sa tamang sukat at lugar at hindi gumamit ng environment-friendly na materyales. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.